Hello po! Good morning mga ka-brothers and sisters! Ito na naman po ang inyong kasamut-sari, Pinay in Taiwan. So, ang ating pag-uusapan for today is ang sobrang init ng panahon or sobrang init ng ating pangangatawan dulot ng mainit na panahon. Okay, ang tanong, ano ba ang nagkokontrol sa ating katawan laban sa mainit na panahon? Okay, ito po is ang ating pawis. Kaya ho tayo pinagpapawisan para mabalanse niya ang temperature sa loob ng ating pangangatawan. So, inuulit ko po, kaya po tayo pinagpapawisan sa sobrang init ng panahon. Kasi na-absorb ng body yung init ng panahon, di ho ba? So, ang tendency po is pagpapawisan po tayo. Opo, so yun ang magbabalanse ng temperatura sa ating katawan. Okay po, tumutulong ang pawis upang mapababa ang init sa ating katawan. Ano ang pwedeng makuha sa sakit sa sobrang init ng panahon o sa sobrang init na ating nararamdaman sa katawan? Heat rash. Okay, isa po yon. Sa sobrang pawis po, maaaring magbara ang pawis sa ating balat na pwedeng magdulot ng skin irritation. Okay, ang pangalawa naman po, sa sobrang init, ito po as nakakahimatay. Ito ay dahilan, ang pagkakahimatay ay dahilan ng low blood pressure sa loob ng ating katawan. So, ang tendency po, dyan po sa kalsada, may nahihimatay na lang po. Okay? Ang pangatlo, ito ay dahilan, ang pagkakahimatay ay dahilan ng low blood pressure sa loob ng ating katawan. So, ang tendency po, dyan po sa kalsada, may nahihimatay na lang po. Okay? Ang pangatlo, it is ang heat cramps. Okay, ang heat cramps, madalas po ito sa ating mga manlalaro dahil nababawasan ang tubig sa loob ng katawan at electrolytes. So, ang inuulit ko po sa mga manlalaro po, tubig at electrolytes ang nauubos sa kanilang katawan, kaya ho nagkakaroon ng heat cramps. Okay, pang-apat po, ang heat exhaustion or labis na pagkapagod. Ang panglima ay heat stroke. Ang heat stroke, ito ay labis na pagtaas ng body temperature na pwedeng magdulot ng pagkamatay. Okay, ang mga palatandaan na kayo ay nakakaranas ng heat stroke, tandaan niyo po itong mabuti ha. Sakit sa ulo, pagkahilo o pagkawalang malay, pagkairita, pagkauhaw, pinagpapawisan ng marami, pagkahilo o pagsusuka. Okay po. Ang mga sakit na ito ay resulta ng dehydration. Dehydration at fatigue dulot ng sobrang init na panahon. So, para maiwasan po, ugaliin po natin ang pagdala ng maiinom. Okay po? At iwasan po natin ang magbilad sa araw. Or, pagtiyagaan po natin ng magdala ng payong. Okay, hindi naman po, di ba ho, pag nagdadala tayo ng payong, ganun din, mainit. Pero nababawasan din yung init na talagang diretso sa ating bumbunan o diretso sa ating katawan. Okay po, at least kahit papaano,
Pagka mainit ang panahon, may dala po tayong water jug. Okay, nakakapagtulong ito na para magkaroon or tumaas ang ating body fluid. Okay ho. So, syempre ho, pinagpapawisan tayo, lumalabas ang ating body fluid. Pag lumabas yan, so kukulangin naman ho tayo ng tubig sa pangangatawan, kaya ho may tinatawag na dehydration. So, ang dehydration, kailangan po nating lagyan ng tubig ang ating pangangatawan, ang ating loob ng ating katawan. So, kailangan po natin ng more fluid intake. Okay po. So, mainit na araw, pinagpapawisan, lumalabas ang pawis, nagkakaroon ng dehydration. So, ang kailangan ay ang pag-inom ng tubig. At kung nakakaramdam na po kayo ng pagkahilo at hingal, pagkahilo, ayan, umupo po muna kayo at magpahinga. Opo, so uminom po ng tubig. Pero, kung nakaranas na ho kayo ng matinding pagod, matinding paghingal, wag naman pong biglain ang pag-inom ng tubig. Dahan-dahan po. Opo, dahan-dahan po ang pag-inom ng tubig. Okay po, baka naman po is makasama sa ating pangangatawan yung ang bilis ng inom ng tubig. Okay po. So, pwede ho bang uminom ng Coke or what? Kasi naman po, nasanay na po ang ating ibang kababayan na ang pag-inom palaging may lasa. Pwede na rin, basta ho, fluid. Opo, pero kung pwede lang po, is tubig na lang. Okay po, okay? Kasi ang water naman yan, ang mga Coke, marami pa pong ibabawas yan, yung sugar, yung mga content na to. So, konting fluid lang po ang natatanggap ng ating pangatawan sa mga soft drinks. Okay po? So, isang paalala ho uli, tubig, pinaka-importante sa ating pangangatawan. Number 1, medicine, ang tubig sa kahit na anong sakit. Okay po? So, ito na naman po ang Samut-Sari, Pinay in Taiwan. So, sana po mag-subscribe po kayo at mag-likes kung gusto nyo pong mag-comment. Please po, welcome na welcome po kayo. At kung may mga gusto po kayong pag-usapan, i-comment lang po at ito'y aking i-research or gagawin ko po sa lahat ng aking makakaya. Okay po.